Magandang gabi po sa inyo, sir. Yes, ma'am and sir. Magandang gabi din po sa inyo. Sir, nag-worry kami dun sa nakikita po namin na live feed sa Mayon Volcano, dyan po sa Albay. Meron na naman pong mga lumalabas doon sa bukana ng bulkan. Ano po ito? Yung mga lumalabas dyan, rockfall events yan at saka uson. Yung uson. pyroclastic density current. Actually, lumalabas niya sa umaga, kaso since maliwanag, hindi natin nakikita yung para siyang nagbabaga kasi maliwanag. Pero sa gabi, kitang-kita yan. Yung mga bato kasi, masyadong maiinit and nag-glow yan sa gabi. Okay. So gaano po kadelikado ito, si uson pa rin pala to? Uson na to. Uson. Yes, ang uson or yung pyroclastic density current ay napakadelikado niyan dahil mabilis ito. Ito ay may halong mainit na abo, bato at gas, and it can burn or incinerate everything on its path. Katulad nung nangyari noong 1993 sa Mayon din, 77 ang namatay dahil sa PDC or dahil sa uson. Pero ngayon naman, sir, strict na hindi makakapasok dun sa 6-kilometer danger zone. But will that be enough? Are we seeing na baka i-expand siya anytime soon? Kapag i-raise natin yung alert level 3 to alert level 4, then we may expand the danger zone maybe to 7 or 8 kilometers. What So is- right now, wala pa tayo. Sige po, ma'am. So, yun nga po, you expanded to 7 to 8 kilometers, and what does this entail in terms of yung safety rin syempre ng mga tao and yung kumbaga yung air quality sa lugar? Yung air quality naman, yung sulfur dioxide, medyo mataas kasi yung Mayon, so madali lang pong ma-dissipate yan. Unlike sa Taal Volcano, yung Taal Volcano mababa. So kapag may sulfur dioxide siya, kapag aangat, nasa level pa rin ng mga communities, kaya madaling maamoy. Pero yung sa Mayon kasi mataas, so madaling ma-disperse yan sa hangin. Kaya hindi issue ngayon yung mga, kasi yung pag sa Taal, kailangan naka-N95 Correct. mask Oo. agad eh. So, kaya pala hindi, mataas siya. Pero sir, yung sinasabi po ninyo na posibleng i-expand 7 to 8 kilometers pag itinaas sa alert level 4, what are the chances po na itaas yung alert level? For now, may mga hinintay tayong mga parameters. Yung biglang pagtaas o di kay pagbaba ng sulfur dioxide, yung sustained increase in mass flux, meaning may nakita na tayong mahabang lava flows, yung malalaking pyroclastic density currents, and yung lava fountaining. Kapag nakita na natin yan, yung sustained increase of volcanic earthquakes at saka yung minor explosions. Right now, halos wala tayong na-record na lindol. And wala pa rin tayong lava flow. Yung mga nakikita natin, yun yung akala ng mga tao, yung nakikita sa gabi, lava flow yan. Hindi pa po lava flow yan. Mga nahuhulog lang yan na bato at saka mga uson. Opo. Kapag may minor explosions na, then we may raise it to alert level 4. Pero yung right now, based on the parameters na nakita natin dito, this will follow the 2023 template. So, noong 2023, hindi tayo nagkaroon ng explosion, explosive eruption, hindi din natin na-raise to alert level 4. Yung alert at the time, we remained at alert level 3. But of course, we assess this on a day-to-day basis. We're hoping na natulad po ng 2023. But of course, pwedeng magbago yung mga parameters niya. Opo. Sir, medyo kulang na lang po tayo sa oras, so mabilisan lang po. Kanina nagkaroon daw ng minor eruption sa Taal? Yes, so may minor eruption sa Taal kanina. 4 minutes lang naman to at 7:11 to 7:15. So, minor phreatomagmatic eruption 900 meters above, 900 meters yung plume height. And hindi naman to nasundan pa. So nothing to worry? Nothing to worry kasi yung ganitong minor phreatomagmatic eruption every now and then nangyari ito sa Taal Volcano. Alright. Okay. Sige po, marami pong salamat sa inyo, FIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Salamat, sir. Yes, maraming salamat din po.